patungkol dito kay Bagyong Tino, kaninang alas 7 ng umaga, ito ay namataan natin sa layong 135 kilometers southwest ng Coron, Palawan. Ito ay may lakas ng hangin malapit sa kanyang mata na umaabot ng 130 kilometers per hour at pagbugso, bigla ang paglakas ng hangin sa paligid nito na umaabot ng 180 kilometers per hour. At kung mapapansin natin, bahagyang bumaba yung maximum sustained winds natin, yung winds and gustiness dahil sa paghina nitong si Bagyong Tino. Pero nananatili ito na typhoon category. Yung kanyang movement ay nananatiling generally pa northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. At ikawalon na po na beses na naglandfall itong si Bagyong Tino. Yung ikapito niya ay dito sa Batas Island, Taytay, Palawan nung 4:10, kani-kanina lang. And then 4:50 naman ng umaga, ito ay muling naglandfall dito sa El Nido, Palawan. At kung wala na itong dadaanan na island, ay magtutuloy-tuloy na ito sa West Philippine Sea, katulad nung ipapakita natin sa susunod na slide. So, ito yung huling location ni Bagyong Tino. At itong kulay pula, ito yung area na kung saan merong at least 89 kilometers per hour. Dito yung malalakas na hangin. At associated dito yung at least signal number 3 natin. At yung outer circle, ito naman yung may area na may at least 39 kilometers per hour. Papalayo na ito sa ating kalupaan at by Thursday, bukas ng umaga, ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Mananatili ito na nasa typhoon category hanggang makarating siya dito sa eastern coastal area ng Vietnam by Friday ng umaga. At dahil kay Tino ay meron pa rin naman nakataas sa signal number 4, dito yan sa northernmost part ng Palawan kasama ang Calamian Island. At ganoon din naman signal number 3 dito sa northern portion ng Palawan. Ito po naka-orange. At yung signal number 2 naman ay dito sa southern portion ng Occidental Mindoro. Ganoon din dito sa central portion ng Palawan kasama ang Kalayaan Islands. Signal number 1 naman dito sa central portion pa rin ng Palawan at ganoon din naman sa probinsya ng Antique, northwestern part ng Aklan at Oriental Mindoro kasama ang Caluya Island at southern part ng Romblon. And also yung natitirang bahagi ng Occidental Mindoro. At dahil naman sa yung mga walang nakataas na signal number 1 to 4, pero meron pa rin tayong mararanasan na pagbugso ng hangin na umaabot ng hanggang 88 kilometers per hour. Dito po yan mararanasan today sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at Zamboanga Peninsula. Yung nasa northern part ng ating bansa, yung pagbugso ng hangin ay associated o dala ng northeast monsoon o amihan at ng shear line. Bahagya po na humina yung epekto ng shear line na umaabot dito sa Metro Manila. Kaya kung mapapansin natin ay bawas na rin yung mga pag-ulan natin dito sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, yung trough naman nitong si Bagyong Tino, yung umaabot dito sa Negros Island Region, ganoon din naman sa Central Visayas at sa Zamboanga Peninsula. Yung mga pagbugso ng hangin na yan ay mararanasan din bukas. Magpapatuloy yan dito sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Pangasinan, Zambales, Occidental Mindoro at Palawan. At ganoon din naman by Friday ay mananatili yung epekto ng amihan at may pagbugso ng hangin dito sa Batanes at Babuyan Islands. Ito pong ating heavy rainfall outlook o yung weather advisory natin ay pareho po ito nung inisyu natin kaninang alas 5 ng umaga, madaling araw, pero nananatili po na naka 200 and above o more than 200 millimeters na pag-ulan yung posibleng maranasan ng mga kababayan natin dito sa Palawan. Ibig po sabihin yan ay posible yung mga malawakang pagbaha at ganoon din naman kung nakatira tayo sa mga bulubunduking lugar, malaki yung posibilidad na makaranas tayo ng landslide. Kaya heads up po, sumunod po tayo sa mga kapag nag-issue na yung LGU or yung local DRRM offices natin na lumikas ay sumunod po tayo. At naka-orange naman dito sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, yung buong Panay Island kasama ang Guimaras at naka 50 to 100 naman or yellow dito sa Negros Occidental, Romblon, Quezon, Rizal at
Aurora. Samantala, meron pa rin tayong nakataas na storm surge warning. Kaya yung mga nakatira dito sa Dalampasigan, lalo na dito sa northern part ng mainland Palawan, ay pinag-iingat natin dahil yung lakas ng alon na pwedeng humampas sa ating mga baybayin ay pwedeng lagpas 3 meters. At 2.1 hanggang 3 meters naman dito sa Coron, dito sa northern most part ng Palawan, ganoon din naman sa central part nitong Palawan, at 1 to 2 meters naman dito sa central part pa rin ng Palawan, at ganoon naman dito sa Cuyo Islands. Yung ating gale warning ay nananatiling nakataas. Huwag po muna tayong papalaot. Ito yung kapag naglayag tayo, no, dito sa mga karagatan, dito sa coastal areas na ito, ay posible na makaranas tayo ng matataas na pag-alon. Kaya mag-ingat pa rin po tayo. Rough hanggang very rough po, lalo na dito sa mga nakapula. At meron din naman tayong heavy rainfall warning. Ito po yung nagte-text from NDRRMC sa ating mga cellphone. So naka-red dito sa mga kulay pula sa buong Palawan, ganoon din naman sa western part ng Panay Islands. Ibig sabihin, malalakas na pagulan po yung makakaapekto sa atin. Kaya sumunod po tayo sa mga at para manatiling ligtas ay sumunod tayo sa mga ibibilin ng mga LGUs. Orange naman po dito sa mga natitirang bahagi ng yung central part ng Panay Island, central and western part nitong Negros Island region, at yellow naman po dito sa mga naka-indicate. Para malaman natin update dun sa mga nakataas natin na heavy rainfall warning, pwede nating bisitahin yung panahon.gov.ph. Update naman po sa iba pang atmospheric system na nakakaapekto sa atin. Bukod dito sa amihan na nagdadala ng malamig na hangin at ganoon din naman ng mga pag-ulan at lalo na light rains, ay meron pa po tayong binabantayan na isa pa. Ito po ay itong tropical depression na papangalanan natin na kapag pumasok siya ng PAR ay bibigyan natin ng local name na Uwan. Uwan po yung isang Bisaya term na yung ibig sabihin ay ulan. Ito ay may lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at pagbuso na 70 kilometers per hour at nasa layong 1,925 kilometers east and east ng northeastern Mindanao. In short po, ay kaya po nagiging alarming or somewhat bibigay ng attention lalo na sa ating dito sa Pag-asa ay yung posibilidad niya na mag-rapid intensification. Ibig sabihin, in a short period of time ay posible na magbago yung intensity itong tropical depression na ito. Nung huling advisory natin, by the way, yung advisory natin ay nilalabas natin kapag mayroong bagyo sa labas ng PAR pero nasa loob ng tropical cyclone advisory domain natin dito sa Pag-asa. Kaya naglalabas tayo ng advisory every 12 hours. At yung huling advisory natin, kaya tropical depression pa rin itong minomonitor natin. Pero sa mga susunod na oras, pwede rin na at this moment ay tropical storm na itong minomonitor natin. At yung rapid intensification natin na binabanggit, so after niya mag-tropical storm, nandun pa rin by Thursday ng umaga, mag-intensify pa siya into severe tropical storm. And bago ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility, mag-intensify pa to into typhoon category. Papasok po ito Friday ng midnight o gabi hanggang Saturday ng umaga ay nandito na ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Isa pa po, no, pagpasok niya ng PAR ay posible na mag-intensify pa ito into super typhoon. Alam po natin na super typhoon is super typhoon. Makakaapekto po yan. Malaki yung kaulapan na associated dyan at malalakas na hangin. So may mga scenarios pa po tayo na mamaya pong 11 AM ay lalabas natin yung bagong advisory. So may mga scenarios tayo na landfalling at may posibilidad din naman na hindi ito mag-landfall. Kapag landfalling scenario yung ating nakita, base sa ating analysis, malaking bahagi po ng Northern Luzon yung maapektuhan. Even dito sa Metro Manila, maaaring abutin tayo ng trough o yung extension ng kaulapan na associated dito sa tatawagin natin na si Bagyong Uwan.